So, ano nang ganap? Welcome to the UAP Ganaps podcast where we talk about our ganaps after architecture school. Hello, guys. I am Gavin. I am your host for today's episode, and together with me is my co host. Aya is my name, and we are joined together by our fellow architecture graduates. Hi, I'm Gina. Hi, I'm Nathan. Kyla. This time, we will tackle naman about sa career path na iti-take natin. So, as we all know, architecture is very wide field. Ang daming variations na pwede mong specialize. So, for us, gusto ko lang malaman kung ano ba yung mga iti-take nyo. Like design ba, construction ba, or like heritage, or gusto mo mag-pastoral, or what? So, ayan. Siguro let's start with Aya. Anong gusto mong i-take, or anong iti-take mo for your first, as a starting in your career? As of now, design yung gusto kong i-share sa inyo. So, bakit design? Architecture kasi, di ba, parang super basic na pag-architecture, visual agad yung atake niya. So, maglalakad ka sa kalye, kalsada, or sa isang progressive city, makita mo agad yung facade. So, ang ganda, di ba? Parang sinang gumawa? So, maisip mo bilang architecture student, ano yung intention niya, ano yung design intent. So, dun mo makikita, and dun ko rin nakikita na bakit design. So, makikita mo yung individuality, yung character mo, or yung gusto mong advocacy as a future designer. So, nagamit ko rin siya and naramdaman ko talaga siya habang nagtitesis ako. No? Yung mismong intention kasi nun is to have a resilient community model and honestly, para rin makahelp dun sa users ko. Kasi ganun naman talaga tayo, parang maghanap tayo ng solution. Hindi lang siya basta nag-drawing, nag-design. Ipapasa mo sa professor mo na okay na, tanggap na nila and stuff like that. So yun, gusto ko talagang makatulong and gusto ko rin na may mapaglaban ako. So meron ako mga sariling vision, mission, ideas, may goals na ako na gusto ko mapakita sa pagde-design, pagpapakita ko sa skills ko. So bukod doon, mapapakita rin yung creativity. So mahahasa ka, ano ba yung pursuit na gusto mo? Ano yung sense of fulfillment? Ano yung sense of satisfaction mo? So bukod doon, starting point mo sa pagde-design, sobrang lawak. Sobrang pwede ka na maglapag ng anything na makakatulong para ma-manifest kung anong klaseng path yung gusto mo pagdating sa design. Yan. Ayun lang naman. So, makikinig kayo dun sa lahat na sinabi ni Aya kasi top 1 yan. Oy, One thesis siya, kaya siya nag-top 1 dahil dyan. Eme. Eme. Ako may gusto rin akong i-share. Ah, Since napag-usapan natin kayo paths, kay Aya kasi about sa design, di ba? So marami namang paths, ang sabi nga ni Gavin kanina, field ng architecture. Sa akin, personally, meron akong dalawang pinag-iisipan na path na gusto kong i-take. The first one is yung academics. Kasi as an student assistant before, ang bilin sa akin ng ating former Dean, Ted Inocencio, sabi niya sa akin, actually, una, it was a question, sabi niya, Nathan, magtuturo ka ba dito sa PUP? Sabi niya sa akin. Kuhang-kuha. May ano pa ba? Hindi natin makalimutan Demo yung pa. certain. Ganun yung pagkakasabi niya. Doon time na yun na pumasok sa isipan ko yun if I magtuturo ba ako or not. Then, though gusto ko nagtuturo. Then, meron na after nun, hindi na siya tanong yung sabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, as yung na higher years na, sabi niya, Nathan, magturo ka. Sabi niya, bumalik ka sa PUP, magturo ka. Kaya yun isa sa mga path na I want to take. But on the other hand, syempre hindi naman tayo agad-agad pagka-graduate makakapagturo na. We have to take different like for example, we have to take our board exam pa. Ayan, para maging legit. Yun, di ba? Pero sa akin, isa talaga sa gusto kong pasukan path o gusto kong i-take is yung sa construction. Sabi nga ng isang professor natin dati, hindi ko maalala if it's Architect Garcia or Architect pangalan ni Sir Ventura. Parang sabi nila, if you want to get rich, pasok ka ng construction. Nandun yung pera sa construction. Yun yung lagi yung sinasabi nila sa akin. Pero, yun nga, gusto ko siyang i-take, hindi lang dahil dun sa pera or dun sa sinasabi nila, but because I have a
yung father ko is foreman siya. Actually, siya yung nagbukas sa akin at sa kapatid ko sa isipan namin when it comes to construction. Bata pa lang kami, sinasama niya na kami sa construction site kasi yun nga, walang maiwanan. Lalo na pag bakasyon. Sinasama kami doon, nakikita. And pinapasok ako, kinukuha ko as laborer. Yan, yung nag-a-assist dun sa mga karpintero, sa mason, sa pintor. Yan, ganun pares kami ng kapatid ko. Now, yung kapatid ko is licensed civil engineer siya. Congrats! Yan. Tapos, di ba, syempre, papa ko foreman, licensed civil engineer. Isa na lang kulang. Kailangan natin magde-design para makapagtayo tayo ng bahay. So, yun yung pumasok sa aming pamilya kasi ako yung merong talent when it comes to drawing simula pagkabata pa. Imagine, ito ako, nananalo ako dati ng drawing competition. Ayan, Family pero dream pala. sa amin kasi sa pamilya namin, ako yung may talent or may skills when it comes to art. Tapos yung kapatid ko kasi yung sa civil engineer, ano siya, colorblind. So ako lucky naman ako hindi ako colorblind eh. Napasa ko sa architecture. Yun. So gusto ko magpumasok sa field sa site sa construction kasi plan namin if matuto ako, malaman ko lahat ng dapat ko matutunan sa construction. Kapatid ko civil engineer, I have a father that's a foreman, an experienced foreman. Makakapagtayo kami ng sarili naming firm. Ito yun yung gino-goal namin, na makapagtayo kami ng, kami ng design and build. Diba? Lalo na maganda siguro kung in the near future, we hope na design, build, and sell. Diba? Parang magde-design ka, tatayo nyo, ibibenta nyo, mas malaki talaga yung income. Tsaka gusto namin makapagtayo ng firm para sa family namin. Kasi sa side ng papa ko, sa mama ko, halos wala talaga nakagraduate ng college or wala mga professionals. Kaya we are so happy and we're lucky na kami pinagsikapan ng parents namin na makapagtapos. And ito yung take back namin para sa mga parents namin. May balik namin sa kanila yung honor. Ayun. Yun yung sa akin. So nice naman, kuya. Grabe. So sa mga napag-usapan natin, no, merong mga tao, mga individual na gustong mag-focus sa design. Meron namang kagaya ni Kuya Nathan na gusto sa construction. So kung i-weigh mo yung scale mo, Ate Gina, ano bang pros and cons? Okay, so pros and cons, ito based on experience din. Kasi I've been working sa design before, then nag-work ako ngayon sa site. So, papalit-palit lang, depende sa availability nung project. So, before, start tayo sa cons. Ang cons ng design is, minsan, paulit-ulit yung ginagawa mo. Nakatapat ka lang sa computer, nag-AutoCAD ka, nag-Lumion. Ganun, parang walang bago. Tapos minsan, hindi ka pa familiar sa dinodrawing mo. Kasi, kumbaga yung dinodrawing mo, sinusundan sa site. Pero kapag wala kang experience sa site, hindi mo alam, in actual, ano ba tong dinodrawing ko? Naalala nyo before, sa PT, meron tayong dinodrawing na mga slab. Tapos may mga bakal sa slab. Pero, yung slab na yon, yung mga bakal na yon, basta makagawa lang tayo ng lines. Tapos merong gaps in between, mga ganyan. Pero, ano ba yun? Ano ba siya? Ano ba talaga itsura niya? Kapag nabuhusan, ano ba talaga itsura niya habang ginagawa? So, maganda rin na while you design, nakikita mo in actual na yung dinidesign mo, yung dinodrawing mo, nabubuhay. Na parang, kaya pala ganon, yung detail. Kasi, kaya pala ganito yung specs, kasi ganito. Yan. So, ayun, isa sa cons, pag-design, medyo nakakaumay din minsan, nakaka-burn out. Siyempre, sa site, ganun din. So, isa sa cons ng site is yung pressure. So, kapag hindi ka ganun working under pressure, yan, isa sa CV, lalagay nyo, working under pressure, can work under pressure, tapos pag nandun ka na, oh my God, parang ganun. So, isa kasi sa cons ng construction is dapat lagi kang prepared in anything na mangyayari na hindi mo alam. Kasi, lagi kang gugulatin ng site eh. Parang, kailangan ng ganito pala. Hindi pala pwede to. Kasi merong minsan na in drawing, nadodrawing mo siya, well-planned mo siya, pero nag-vary pa rin once ma-start mo na
yung pinaka-project. So, kailangan mo mag-decide mag-decide agad. Kailangan mabilis ka magdesisyon at kailangan yung desisyon na yun is yung desisyon na mas better pa sa ibang options. Kasi once na hindi ka makapag-decide agad, para siyang domino effect na papatong-patong. Hindi ko na-decide agad. Eto si Foreman hindi alam gagawin. Si Foreman walang mautos sa mga bata niya. Hanggang sa na-stall sila, wala silang nagawa. So, pwedeng cause ng delay or pwede rin na um, magiging pag hindi ka ba nag-decide, pwedeng maka-apekto siya sa mismong pinaka-overall project, ganon. So, syempre, maging wise din sa pag-decide. Pwede ka humingi ng tulong if ever meron kang upper kasi tayo naman at this point ano pa lang tayo kumbaga hindi tayo yung pinaka main manager, so syempre hihingi ka rin ng opinion. So ayun din naman yung isa sa cons, tsaka ma-challenge talaga yung social skills mo kapag nasa site ka. Tapos, hindi pa maiiwasan yung minsan, hindi talaga maiiwasan yung may na-aksidente. So, kailangan marunong ka mag-react on that situation. So, ayun, yun yung mga napansin kong medyo pressure side ng site. So, for me, siguro, ang pros naman ng pagde-design is, mas kasi sa design kumbaga, matcha-challenge yung planning mo. Kasi once na nasa site ka, marami ka na iniisip. Hindi mo na maiisip masyado. Kasi iisipin mo pa yung suppliers mo, iisipin mo ba kung tama ba yung mga materials, tama ba yung sukat, tama ba yung ganito. Pero in designing, parang nawawala yung creativity. Ayan. Kasi more on technical side ka naka-focus. So yung creativity mo, hindi masyadong napapractice. Yun lang naman is kapag focus on site ka. Then, ang pros naman ni site is number 1, of course, magagamit mo siya sa boards kasi sabi nung isang friend ko na nakapag-boards ang board exam daw ay mostly situational, site situational. Hindi siya yung nababasa sa libro, hindi siya yung ni-review mo, konti lang daw yung lumalabas kasi situational talaga. So, mas maganda na meron ka talagang experience sa site, mga actual experiences. So, yun yung maganda sa site. At saka maganda sa site, ayun, napapractice mo yung social skills, nakikita mo in actual kung ano ba talaga yung ginagawa mo. Mas naiintindihan mo, hindi na drawing mo. Hindi siya drawing lang. Ganon. So, ayun naman, marami namang ibang path pa. Maliban sa, kumbaga common kasi ang site at saka ang construction at saka ang design. Yes, So, ma'am. marami pa dyan. Meron pang Academics. academics, True. merong mga focus on interior, merong focus on acoustics, ganon, heritage, landscape. So, you find what your forte. Find your niche. Your niche. Tama. So, ayan. Sa site exposed ka And consequence nun, sunog ka sa araw naman. Though exposed ayun ka, din may pala. matututunan ka. Mm-mm. May experience ka. Mm. Ayan. Actually- Pero sa design, malamig. Ayun So, yun lang. Mahirap mag-OOTD sa site. Guys, puro True. putik, di ba? Hindi ka makapag-office outfit doon. True. Kung gusto mo mag-OOTD. Mm-mm. Actually, guys, may na-share si Ma'am Luta last time nung nag-meeting kami. Para naman sa mga unsure pa kung anong klaseng path yung gusto nyong i-take. So, sabi niya, maganda during that 2 years, magawa niyo yung diversified experience. So, let's say, 1 year, design ka, then 1 year after, mag-construction ka. So, dun mo makita. Kasi eventually naman, mahaba pa yung time nyo. True. Makikita nyo din naman kung saan nyo talaga gusto or ano yung forte nyo. Oo, tama pa. Di kayo mag-trial and error. Ano lang i-clarify ko lang, si Ma'am Lutap, dean siya ng PUP CADBE, at the same time advisor nating UAPGA. Then, sobrang ganda ng advice niya, no? Kasi Yeah. parang, yung advice niya Totoo. came from data. Like, may mga munti ka na mag-top daw sa architecture licensure exam dahil hindi lang sila nag-construction, may mga point lang silang na hindi naabot. Na-miss out.
Alam nyo na. Yeah. So, ideally, True. 1 year for design, 1 year for construction daw. Mm-mm. And of course, Tsaka- pero syempre, iba-iba pa rin tayo. Totoo. Oo. Kasi sa Tsaka- site, may nagsabi sa akin, murahan daw eh. Parang, makikipag-trash talk ka na. Ay, oo, ayan din Legit pala. yan. Oo. Kasi, ayun din, yun yung isa rin pala sa napansin ko sa mga employer na minsan mas prefer nila kapag guy ang nagsasite. Kasi nga, hindi mo malaman ang ugali ng mga workers din. Minsan, hindi naman lahat mabait, hindi naman lahat madaling pakisamahan. So, mostly kasi, ayan, katulad niya, may mga nagmumurahan, may mga nagsusuntukan, may palainom. Oo. Meron daw Ganyan. nagsuntukan. Diyos ko, dahil. So, syempre, medyo risky. Tapos, meron din Baga ibang... meron pa rin judgment when it may comes to judgment. gender. Totoo. Parang, saka may Pero- danger din. in a way. Totoo. Pero Actually- kung ako papapiliin, ay sorry, Oo. kung Sige, sige. safety ko ba, o yung points sa exam, gusto ko yung safety ko na lang. Mag-aircon na lang ako. Meron namang parang, halimbawa, magsasite ka pero hindi ka full-time site supervisor. Hmm. To have knowledge lang din talaga. Oo. Meron din ako isang friend, engineer siya. Hindi siya pinag-site nung boss niya. Not unless may kasama siyang isang engineer pa. Kasi siguro ganun nga yung culture. May mga catcalling. Oo, hindi may iwasan. Actually, sa site, Mahirap. test yung patience mo. Mahirap Oo. na lalo yung mga babae. Kasi puro lalaki yung mga tao sa site. Kailangan patibayan talaga ng loob. Oo. Kaya Minsan kailangan mahilig talaga pa ng lakas ng loob. magparinig. Mahilig magparinig. Uutusan mo magpaparinig. Trabaho mo yan. Anong gagawin ko? Actually, isa rin sa magiging natin yan, kapag, syempre, fresh grad tayo, tapos pumasok tayo ng site, alam niyo ba, nasa mindset yan ng mga workers na tagal na namin nagtatrabaho sa construction, ganito, Oo, ganyan, tama. ganyan. Feeling nila, alam na nila lahat na ganito, ganyan. Yun yung nila. Tapos, syempre, tayo mga fresh grad, bata pa naman tayo, isipin nila, oy tutoy, oy nene, ganito, ganyan, ganyan. Ganun yung mga possible na nangyayari. Actually, experience ko yan since nagsa-site din ako dati na sumasama ako kay Papa, nagre-labor ako. Ganun yung experience. Kaya talaga, pag-isipan mo talaga kung papasok ka ng site, dapat decided ka. Kailangan mo ng lakas ng loob. Kailangan mo ng mahabang pasensya. Kailangan mo ng confidence na kung paano i-handle ang mga tao. What I mean sa Totoo. i-handle, kasi you're dealing not with just one character, but different characters, different people. Kailangan marunong ka makihalubilo. You need to have that sa communication mo, kailangan magaling yung skills mo. Ayan. Okay. Isa rin palang point, guys, kapag magsasite kayo. Kasi, meron din ako friend na nag-site. Guy siya. So, syempre, kailangan mo rin magkaroon ng parang bond with workers, di ba? Para maging maayos yung, kumbaga, yung collaboration nyo. Kasi kailangan din naman maayos yung, kumbaga, yung relationship mo sa worker. So, okay na maging friendly. Pero you should know your boundaries. You should know And na limits. mas authoritative ka kaysa sa kanila. Kasi, meron isang experience na meron akong friend, nagsasite siya, guy. Siyempre, pag guy, parang tropa-tropa, di ba? Oh, kuya, tara, hanggang sumasama siya mag-inom. Masama siya mag-inom, minsan, ganyan. So, ano nangyayari? Nawawala yung boundary na parang, siyempre, kainuman ko to eh. Parang tropa ko na to eh. Ganun. So, minsan, niloloko-loko na lang siya sa site. Nawawala yung authorization niya. Mas nahihirapan siyang utusan yung mga worker. Wala yung respeto. Pero- Nawala yung respect. Totoo yun. Kasi, importante talaga na yung na feel nila na comfortable ka sa kanila. Importante yun kasi kapag ka naman sobra mo namang strict, parang baka salbahihin ang term ka. Oo. Baka salbahin ka, pero tama, know your boundaries. Tsaka kailangan meron ka pa ring authority. Especially sa akin nung na-experience ako sa construction dati. Medyo challenging talaga siya kasi babae ako, tapos physique ko, maliit pa ako, ganun. So, kailangan talaga may authority ako na kapag kung ano yung sinabi ko,
na alam ko naman tama at ipapaliwanag ko sa kanila kung bakit to tama. Kailangan alam nila na respetuhin ka. At saka, ayun, respeto talaga yung pinaka-importante dun sa sa'yo. Totoo. Correct. Parang feel ko pa rin ako mag-start mag-work bukas. Pero anyway, Empowered na. sobrang, talaga, as in, on point lahat ng, kasi based on our experiences. And siguro, yun nga, you really have to weigh yung pros and cons. Kailangan mo maging like strategic. And ano ba yung binavalue mo now? Kasi, at the end of the day, mag-work ka dun eh. Kumbaga, if di yun mag-work sa'yo, edi hindi ka mag-flourish dun. Pero at the same time, of course, let yourself experience things. Kumbaga, experience mo yung site. If hindi for you, like for example sa Ate Gina, na-experience niya yung site, hindi for her, edi mag-shift ka. Kasi doon mo lang malalaman na, okay, I'm not for this type of job. So you just really have to like, yun nga, weigh. And so, or gawa ka ng like Excel kung ano yung percentage para maging technical ka or para maging Oo. very objective ka. Para malaman mo kung ano yung nag-work for you. Kasi yun nga, matagal na, kumbaga, ito yung work mo eh. Kumbaga, ito na yung maging life mo, in a way, if yun yung career na titili mo. So, speaking of, siguro, let's sum it up ulit. Like, ano yung takeaways niya dito, guys? So, let's be like, very brief na lang. Kasi ang dami nating na, Then, siguro go, first si Ate Gina. Since siguro Yeah. last. Ganun. Okay, so conclusion, you should be flexible din maliban sa kasi hindi naman tayo sa ngayon kaya natin malaman gusto ko mag-site, gusto ko mag-design, pero at some time kailangan mo rin maging flexible kasi sa panahon natin ngayon nagkakaroon pa tayo exploration, so kahit na ako na-discover ko na feeling ko yung site hindi para sa akin, may time na kailangan ko pa rin talaga mag-site, then kailangan ko siyang i-bear. Tsaka kasi part siya ng pagiging architect. Kasi hindi pwede forever ka lang nagde-design, hindi ka pwede forever na nasa site. So, you should know na may knowledge ka pa rin sa dalawa. Hindi ka pwedeng mamili na, hindi, design lang ako eh, ganyan. Kasi mas lalo ka mahihirapan din. So, ayun. Tsaka, ayun, kung Yeah. meron pang advice si Aya, Go, Aya. Hello. Sorry, yung conclusion na button for all Hindi ka waste lang. okay, sige. So, para sa akin naman, ang masasabi ko is pag-iisipan ko muna. Ikaw muna kay Layla, babalik ako. Pakat. Sa Go lang. akin, Go kay Nathan. sa akin, siguro, what works for you doesn't work for everyone. Sometimes. And sometimes, what works to others doesn't work for you. The most important thing base dito sa career path natin is you should know more about yourself. Let us make use of this time na habang naghahanap tayo ng work, mas kilalanin natin yung sarili natin kung saan saan tayo mas sa tingin natin mag-grow. 'Di ba? If the environment, sabi nga parang may mga bagay na you have to change your environment in order para mas mag-grow ka pa. So, ganon. At the same thing, kapag sa pagpili naman ng career path, kailangan nga mas ikaw yung nakakakilala sa sarili mo. Kasi hindi, kunyari kayo, grupo kayo sa class before, then napansin mo, lahat sila pumasok ng design. That doesn't mean na parang design ka rin kung hindi ka naman dun ganun ka-effective, di ba? So, kailangan kilalanin mo yung sarili mo. Kung ikaw naman pala yung mas extrovert na tao sa grupo nyo, sila puro pala mga introvert yung mga kasama mo. Or mas magaling ka pala mag-handle ng mga tao. Mas magaling ka pala pagdating sa site talaga. So, baka dun talaga yung pinaka mo. Pero at the same thing din, isa sa pinaka importante doon is we maximize the use of these 2 years na apprenticeship natin. Para by the right time na tayo na yung mag-take ng board exam, as we enter na para maging architect tayo, ready tayo. Na-maximize natin yung gamit. Oo. Para, kasi sabi mo nga, di ba, malawak yung field ng architecture. Marami kang pwedeng pasukan. Who knows, di ba? Baka in the near future, ito na yung maging pinakasikat na architect ng Pilipinas. So, hindi naman pwede puro design ka lang. Kailangan marunong ka sa site. Kailangan marunong ka mag-handle ng tao. You should know how to communicate. So, dapat gamitin natin yung oras natin to improve
And each day, mas mag-aim pa tayo na mas maging better person. Lalo na sa field na pinapasok natin. Yun lang Correct. sa akin. Amen. Okay na yan, guys. Sinapos na ni Kuya Nathan. Correct. Okay, Ayun. next si Ate... Ay, go Ate Gina, may ano ka ba? Ay, hindi. Sige, ayun nga. So, dagdag ko lang din kasi actually, focus tayo sa loob ng architecture. Kasi, yun naman talaga dapat eh. Pero, hindi natin makakailan na baka meron tayong listeners dyan na lost. Parang, parang, para sa akin ba talaga yung architecture? Parang ganon. Kasi, Ako ba yan? Char. Joke kasi, lang. Ganun pala hindi eh. natin maiiwasan actually kahit na hindi naman natin pwede ipilit sa kanila. Hindi, baka baka wala ka lang motivation ngayon. Kasi, meron talagang, na parang hindi kita talaga kaya. Parang ganun. So, huwag kayong mag-alala kasi pwedeng ma-discover nyo na hindi masasayang yung pinag-aralan nyo. Kasi, pwedeng, one day, biglang, gusto ko pala mag-real estate broker. Connected pa rin siya. One day, At gusto ko saka- pala, Ay, malaki Yeah, kita saka dyan. dagdag ko lang yung yung may napanood ako isang video na parang about siya sa choices if ayaw mo talaga i-pursue yung architecture school. Ay, yung architect as a profession. Parang pwede kang maging UX designer, graphic designer, anything related to arts. Kasi yung architecture, maraming skills siya in a way na hone during those 5 years. So, pwede mo siya i-explore sa ibang field. Like, for example, graphic design, di ba nag-representation na tayo, boards? So, anyway, meron tayong grasp kung paano mag-model, kung paano mag-layout, kung paano mag-render. So, ayun, dagdag ko lang. Uy, Ayun. actually, totoo yan. Kasi marami kasing nag-aral ng architecture, tapos hindi naman sila nag-land sa architectural path. Don't feel bad. It's okay. Wala kang sinayang na True. panahon. Meron kang skills na alam naming mas angat yung True. na kaya mo yon kesa sa mga nagtuloy ng architecture. Actually, meron akong yung last na tattoo artist na napuntahan ko, licensed architect siya for 2 years na. Pero hindi na siya nag-pursue na architecture, naging tattoo artist na lang siya. So, ayun, nagamit niya pa rin yung art side ng architecture. Yeah. Tapos minsan din naman, siya, kumukuha ng commissions, pero hindi na siya yung main niya. Parang main job. Ganun. So, it's fine. Actually, meron din na iba, may nakilala ko na super layo talaga. For example, after niya graduate, nag-start siya as a pilot na. Wow! So, gusto niya palang magpalipad ng eroplano. So, okay lang yan. Tapos yung iba naman, nagtayo ng sariling hotel. Yan. So, meron siyang background sa RT. So, nagtayo siya ng sariling hotel. Tapos yun, nilaran niya na yung hotel, okay na siya doon. So, it's okay. It's a Hindi part talaga siya- of your chapter. Para mapunta ka dun sa dapat mo talagang puntahan. Pero kung graduate ka, tapos gusto mo na talaga magka-lisensya, na ka sa 2-year course, pwede kang mag-take nun sa sa plumbing. Di ba? Gusto mo talaga magkaroon ng lisensya, go. Kung mas gusto mo mas maaga pa na magkaroon ng lisensya aside dun sa plumbing, if na-excite ka na, kumuha ka ng driver's license. At least may At license. least, lisensya, di ba? Ay, license po ka. ako. Professional yun. Best Anyway, takeaway. siguro yung takeaway na lang lastly ni Ate Ayla pati ni Aya. Go. Sa pag-a-apply, although hindi pa naman ako hired, pero importante yung first impression last. Applicable siya especially sa CV, sa portfolio, maski dun sa interview. So, don't feel bad din kung marami ka ng experience sa interview pero wala ka pang work. Pwede mo siyang gawing practice sa pagpe-present ng sarili mo, tsaka din sa pakikipag-usap. Mapapansin mo yun sa unang interview mo, sobrang kabado ka. Sa mga latter interview mo, parang mas confident ka na. Tapos, your company will be your second home. Mag-suspend ka doon ng 8 or more hours every day. Minsan may Saturday pa. So, choose the company that will align dun sa gusto mong matutunan in the long run. Tsaka, be aware din na eventually, kung ito yung path na gusto mong gawin, magbo-board exam ka. So, keep in mind na maganda yung matututunan mo. Ma-apply mo rin sa board exam mo. Bukod dun sa review na iti-take mo for a few months. Actually, may mga nag-recommend sa akin na mag-choose ng design and build. Kung hindi man, maganda yung sinabi kanina ni Aya na
okay din kung may experience ka sa design, may experience ka din sa construction. And also, choose the company na matatagalan mo. Yung bubuhayin ka, hindi lang yung yung matututunan ka, yung bubuhayin ka rin. Hanggat maaari huwag kang magpapa-exploit. Mayroong mga company na alam yung worth mo. Kasi naghirap ka sa pag-aaral mo eh. Sobrang hirap talaga ng architecture Super sa true. school. Sa school. Nabulol pa. So, dapat, natapos mo yun eh. Dapat worth it yung work life mo. Parang, reward mo yan sa sarili mo na meron ka magandang trabaho. And siguro dagdag ko lang na parang, di ba yung PUP raw, like most hireable, ganyan. Mm-mm. Parang I don't believe that Nagana sa akin. in a way. Kasi parang feel ko mostly, ay hello. Cute. Lumalapit siya. Hello. Okay. Anyway, Kaya parang you up dog. you up. Updog. So yun, parang like, know your worth and yung degree mo. Yun lang yun. Parang huwag ka masyadong magpapa-exploit agad, if ever. So, go. Last, our president. Our top one. Go, ayan. Top 1 president. So, ano naman, as for me, ayan, so gusto ko lang i-share yung motto ng college, which is yung humility and excellence. So, andito tayo sa starting point. Marami tayong hindi alam. So, maraming mga bago. And at the same time, for me, kasi nag-i-start na rin ako. Medyo nakailang days na rin. Iba kasi pag nag-work ka na. So, yung akala mo alam mo or akala mo proficient ka sa gantong software, iba yung work ethics nila and work style. So, minsan ma-realize mo, marami ka pa talagang hindi alam. And yun lang, na itatak yung sarili niya na be open, na matuto ka pa, and i-expand yung horizon mo. At the same time, huwag kayo mahiya na mag-ask sa mga people around. So, paano po ba to? Tama po ba to? Confirm. Be respectable. Ganun. And at the same time, sabi rin nila, maganda daw na maghanap ka ng mentor. So, sila talaga yung mag-guide sa'yo. So, iba pag naghahanap ka na ng mentor, kasi may mga vision ka na gusto mong pagsimulan and gusto mo pang i-continue. Tapos, merong mentor na i-guide ka, tas i-shape ka pa niya para sa tao na gusto mo maging. And lastly, bata pa tayo, chill lang. Pahinga ka, hanap ka, okay lang yon. Di mo pa ma-figure out, okay lang yan. So, eto kami sa UAP ga. Isama mo. Oh, parang Ayan. itatambo SK ah. Ay, grabe. Yun lang. Okay, so grabe, sobrang fruitful talaga. Ay, part of the Totoo. fruitful word. Pero yun talaga yung parang nangyaring like conversations natin now. And I'm sure maraming like matutulungan tong parang episode natin. In a way, may enlighten, ganyan. Kasi, of course, lahat naman ng na-share natin is based on our experiences. So, hindi siya like kwento-kwento lang. Kumbaga, and good thing din na may mga perspective na tayo like si Ate Gina, Ate Ayla, and Kuya Nathan na nakapag-work ng matagal. With Aya na ngayon lang nag-work. And with me na walang work. So, Wala pa. like, iba't ibang perspective. So, yan. Okay. So, always remember, guys. Wow! Ayun na yung quote. Ilabas mo na yung quote. Kinat na doon. Always remember, And, the grass is not always greener on the other side. Wow. But the grass is greener when you water it. So, huwag nyo lagi ko-compare yung sarili nyo dun sa isa kasi mas greener yung kanila. Kasi sila, binawater nila yung grass nila. So, you water your own grass para ikaw nag-i-improve din. So, ayun, maximize your resources, maximize what you have. Hindi yung nakatingin ka sa kabilang side. Sa akin naman, tatandaan mo lang, when the time is right, good things will happen for you. Diba? Grabe yun. Akala ko joke yung sasabihin niya. Inaantay ko yung Pastor. pan. sige, ako na lang. Siguro, it's okay to know what is rather than what if. Wow! Kumbaga, like, Grabe. experience things. Experience mo kasi doon mo lang malalaman if yun ba yun for you or hindi yun for you. So, mas okay na nag-try ako apply. Okay, hindi pala sa akin. Kaysa sa what if nag-apply ako. So, Tama. Tama. go, sige. Yung dalawa naman, yung cut ni coach nyo. Wait lang, nagsa-search pa ako. Kapag may meron topic, kayong diba? gusto. Ayan, may topic very kayo, good. comment down below. May gusto pag-usapan like salary if you want to discuss that. Ano bang worth natin, lalo ng mga fresh graduates sa architecture? Comment Yeah. lang kayo. Pero at the same time, no, hindi lang to about
about fresh graduates. So, Yup. ipo-focus din natin yung mga kapwa nagpre-prepare natin for ALE. Yan. Yan. Paano Go, magpre-prepare, go, ganun. go. Saka pala meron Go. tayong program for job hosting, no? So, related sa Yeah. topic natin. So, abangan nyo Yeah. lang din yun. So, that's it, guys. That concludes our episode. Grabe, sobrang, alam mo yun, meaningful ng conversation na to. But, ayun, if ever na meron pa kayong questions or inquiries or just thoughts, mag-leave lang kayo ng comment below or kung saan man ipapost to. And please follow us on our social media pages. Sa Facebook, UAPGA Santa Mesa, Manila Chapter. In Twitter, UAPGA SMM. And Instagram, and UAPGA.santamesa. So, that's it, guys. Thank you for listening. See you on our next episode. Bye! Bye! Bye-bye. Bye.